Po sinasagot yung tanong ko, ano po yung narinig ko? Sabi niyo po hindi niyo ako totoong anak. Tuloy na ngang nag-heal ang mga sugat nga nitong si Venice, ngunit nahihirapan siyang tanggapin ang bago niyang mukha dahil ibang-iba na nga sa dati ng itsura. Ngunit kahit ganun pa man ang nangyari ay wala na talaga siyang option kundi tanggapin na lamang kahit masakit sa kanyang kalooban. At sinisisi pa nga niya itong si Tata kahit na sinabi ni Francis na walang kinalaman itong si Tata. Ano naman ang kinalaman niya? Gayong hindi naman si Tata ang nagbuhos sa kanyang mukha para masira. Palibhasa kasi alam nitong si Venice na talagang si Tata ang punteriya ng kanyang ina. Ang dapat niyang sisihin ay kanyang ina dahil sa karma ang nangyari sa kanya. Iniisipan nila ng kasamaan itong si Tata kaya naman bumalik sa kanya ang ginawa nito. Habang buhay na pagdudusahan ni Venice ang kasalanan ng kanyang ina na hindi niya masisisisi dahil nga sa aprobado din niya na tanggalin at burahin nga ang pagmumukha nga nitong si Tata dahil nakita ng kanyang ina na ito nga ay magiging sagabal at makukuha ang atensyon nga nitong si Francis. Ngunit sa kanilang solusyon ay lalong lumala ang problema dahil nag-iba. At dito nga ay mas may kapangyarihan na nga itong si Tata dahil mukha na niya ang nananatili, hindi nga nitong kay Venice. Subalit kahit gano'n ang nangyari ay talagang palaban pa rin ang mag-ina at talagang desidido pa rin sila na makuha nga ang atensyon nga nitong si Francis. At dahil nga sa pangyayaring iyon ay ginamit naman niya ang pagkakataon para mamanipula ang emosyon nga nitong si Francis. Instead na nung mga time na yon ay nakapagdesisyon na itong si Francis na iwanan na nga itong si Venice matapos nga malaman niya ang video kung saan nag-cheat pala ito sa kanya. Ngunit dahil sa naawa siya kay Venice ay talagang pinagbigyan niya ng chance dahil na rin kailangan niya suportahan ang kanyang asawa. Samantala, nagulat din ang gobernador at maging ang kanyang asawa sa bagong pagmumukha nga nitong si Venice. Ngunit kahit ganun ang nangyari ay wala rin silang option kundi tanggapin na lamang ang bagong itsura maging ang bagong boses nga nitong si Venice. Ibang-iba na siya. Hindi na talaga siya kagaya ng dati. Ibang-iba na ang kanyang mukha. Kaya naman walang magawa din ang kanyang ina kundi tanggapin na lamang. At si Vivian nga ay nakapag-set up na nga ng press con upang tuloyin na nga ang ihayag sa publiko ang bagong Venice. Nagulat at na-shock ang mga press. Maya-maya ay may kumukuha ng video at picture. Ngunit buong tapang na naghayag nga ng saloobin nitong si Venice kahit nag-iba na ang kanyang itsura at kahit iba na ang kanyang boses at kulay ng buhok ay nagsisimula siya para tumayo para sabihin kahit nawasak ang kanyang itsura ay handa pa rin siya na ilaban ang kanyang career at handa siyang magsimula ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Ang lahat ay nagawa at nalampasan umano niya ng dahil lamang sa kanyang pamilya, lalong-lalo umano sa suporta ng kanyang asawa na ito ngang si Francis Palma. Sumang-ayon naman sa kanya itong si Francis, ngunit makikita mo talaga sa kanyang itsura na tela disagree ito at may lungkot sa kanyang mga mata. Napilitan lamang siya para hindi masaktan ang kanyang asawa sa harap nga ng press con. Ngunit sa totoong buhay ay wala na ang pag-ibig ni Francis sa kanya. Nakikisama lamang siya para sa kanyang career, para siya ay makabangon. Sa kabilang banda, mapapasabak naman sa trouble ito nga si Empoy. Matapos nga ang pinakakuan siya ni Manny na tutulungan na maging maginhawa ang kanyang buhay. Yun pala ay kapahamakan ang dulot sa kanya dahil ang napasok niya ay isang networking pyramiding. Maraming mga taong nagreklamo sa palengke dahil maraming ang pera ang nakuha sa kanila. Gusto na nitong bawiin dahil umaasa ito na makuha at dodoble ang kanilang pera, ngunit tela umaasa sila sa wala. Kaya naman inis na ang mga tao at napakulong nga itong si Empoy dahil sa naipit siya sa gitna at nanloko nga sila. Sa madaling salita ay walang magawa itong si Empoy. Kaya naman dito naman ay papasok itong si Tata kung saan awang-awa naman sa kanyang kapatid. Mapipilitan siyang magtrabaho at maghanap ng pagkakakitaan para lamang matulungan ang kanyang kapatid mula sa pagkakulong.